Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat. At nako, alam niyo habang pinapanood ko tong video ni Zaldico, naisip ko na kagad, nako, talagang nakipagkasundo na to sa mga kampo ng mga Duterte dogs, mga senator dogs ni Digong, mga destabilizer at lahat po ng mga tao na gustong mawala sa pwesto si PBBM. Ngayon po, para inyo po nga mas maintindihan, ito po ang pahayag ni Zaldico. Panoorin niyo po muna. At nandito po sa aking vlog na ito ang paliwanag. At talagang napakadaling i-debunk nitong si Zaldico. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nagumpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget.
dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. So, napanood nyo naman yan. Ako, napakamadamdamin. Napaka-emosyonal ni Zaldico. At alam mo yung parang ang dating, totoong-totoo ang kanya mga pinagsasasabi. Ay, nako, Zaldico. Nakakalimutan yata ni Zaldico na napakaraming mga senador ang mayroong insertion, BICAM insertion, may mga sila, may mga insert sila para sa kanilang mga proyekto kuno. At isa na rin po diyan sa sinasabing may sabi nga nitong si Zaldico, si PBBM daw ay merong insertion din. Siyempre, ang natural na magiging reaksyon ng mga makikitid ang utak at mga bobong DD-list, DD-shit, DD-ebs, ay walang iba kung hindi. Hala, ayan na! Umamin na si Zaldico! Ayan na! Si PBBM kurakot! Ganyan na kagad, syempre, yan ang generic na magiging reaksyon ng mga DDS. Kasi nga po, syempre, gustong-gusto, yan nga yung gustong-gusto na maging reaksyon nitong mga Duterte dogs, mga makadutae, yan ang gusto nilang reaksyon. Yan ang gusto nilang makitang immediate reaction ng taong bayan. Pero taong Duterte lang yon, hindi taong bayan. Ngayon, kapag po kasi binanggit yung insertion, isa lang naman ang tanong dyan Ang insertion ba ay illegal? Ang insertion ba ay bawal? Ang insertion ba ay pandarambong? So maliwanag po ang sagot dyan, hindi. Hindi po. Syempre hindi. Hindi naman talaga. Dahil ang insertion po, legal yan. Matagal na po yung ginagawa at yan po yung ginagawa para, kunwari, i-adjust yung mga halaga sa mga project, i-adjust yung halaga ng budget sa iba't ibang ahensya, ganyan. Yung insertion po, walang problema doon. Ngayon, bakit po ba nagkakaroon ng problema ang insertion? Example, katulad na lang nitong mga insertion ni Joel Villanueva, ni Jinggoy Estrada, at ni Chis Escudero. Ayan. Yung mga insertion nila, at sinabi nga po, nitong sila Bryce Hernandez, Henry Alcantara, kapag meron po silang ibinigay na proyekto na may pondo, abay meron pong komisyon o obligasyon itong mga senador. So dito sa lagay kay PBBM, pwede bang makasuhan ng pandarambong si PBBM dahil sa 100 billion BICAM insertions? Ang sagot po hindi, at malinaw po kung bakit. Hindi porke may insertion, automatic na may korupsyon. Sa budget process, legal at normal ang BICAM insertions. Ginagawa ito taon-taon para ayusin at i-harmonize ang budget ng Senado at Kongreso. Ngayon po, para masabing pandarambong o para masabi pong mayroong plunder, kailangan po may personal na kinita o nabulsa, may ghost projects, may kickback o overpricing, may ebidensya ng ill-gotten wealth lampas 50 million. Kasi yun yung kumbaga parang quota, 50 million. Kapag 50 million, more than 50 million, plunder. Ngayon po, sa kay PBBM, walang pinapakitang ebidensya na siya mismo ang kumuha, kumita o nakinabang sa pondo.
Walang patunay na ginamit para sa pansariling interes ang insertion. Puro haka-haka lang at politika. Ngayon, syempre, para po magmukhang mandarambong si PBBM, para magmukhang may kinurakot, ano ang kanilang gagawin? Syempre, kailangan nila ng istorya. Kailangan nila na katulad nun, yung mga brown leather bag, mga ganyan, di ba? Yan po ay kailangan nilang ipasok at gawin yung naratibo. Ano yung naratibo? Nakita na natin si Gutesa. Ano sinasabi ni Gutesa? Nag-deliver siya ng pera kay Zaldico at kay Speaker Martin Romualdez. Nakita din natin na etong sila Bryce Hernandez at si Henry Alcantara daw ay meron pong mga iniipong pagkarami-raming pera para sa mga senador. Ngayon, eto na. Yung doon kila Bryce Hernandez at kay Henry Alcantara, legit yung kanilang istorya. Bakit? Meron po silang mga ebidensya, meron pong mga witness, at meron pong mga usapan sa telepono. Ngayon, nakuha yan ng mga DDS. Nakuha yan ng mga direktor na magagaling gumawa ng mga inventong istorya para po pasamain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, eto na. Kasi nakuha na nila. Uy, naku ganito. Sabihin, maglabas tayo ng tao na magsasabi na nag-deliver to ng pera kay Zaldico at kay Speaker Martin. Bakit? Kasi wala nga pong ebidensya na makakapag-ugnay from DPWH papunta kay Speaker Martin Romualdez. At ang sabi nga po, the name that cannot be mentioned, the name that cannot be named, ay wala pong ebidensya. Kaya nga po, inilabas nila ang isang Gutesa na hanggang ngayon po ay nagtatago at hindi po nagpapakita sa Senate hearing. No show. Ngayon, para po mas gumanda ang istorya, andyan na si Zaldico. Si Zaldico po ay kilalang kaalyado ni Digong Duterte. At noon pa pong panahon ni Digong ay nangungurakot na ito sa pamamagitan ng pagbili ng mga substandard, under specs at mga pipitsuging laptop pero pagkamahal-mahal. Binili po ng nasa 100,000 ang isa. Pero ang halaga lang nito kung bibilin mo sa mga computer shop, mga laptop shop, mabibili mo lang ng 15,000. So napakalaki po ng patong. At yan po ay panahon ni Digong nangyari. Binili ang mga laptop, nung dumating na rito sa Pilipinas, ibinaon at nilagak doon po sa warehouse para mabulok doon at hindi na magamit. Bakit? Para hindi po masilip ang ginawang korupsyon ni Digong at ni Zaldico. Ngayon, dahil nga po si Zaldico ang talagang main player dito po sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan, ginamit niya ang kanyang posisyon, ang kanyang negosyo para makakurakot sa ating lahat na mga Pilipino. Syempre, kailangan niya ng masisisi. Kailangan niya ng scapegoat at kailangan niya ng mga taong kanyang magiging sakripisyo para po luminis ang kanyang pangalan. So, nakuha na ng mga DDS ang naratibo. Kailangan natin na magsasalita para sabihin na si PBBM at si Speaker Martin Romualdez ay kurakot. So, kailangan nila ng isang tao na meron pong kinalaman sa budget. At wala nang iba yon. Siyempre, sino ba ang bagay na bagay para magturo kay PBBM? Siyempre, si Zaldico. So, para magmukhang masama ang pag-i-insert kuno ng 100 billion na proyekto ng DPWH na nirequest po ni PBBM, para magmukhang masama yan. Ano ang kanilang naratibo? Kumikbak si PBBM. Diba? Dinala ng pera si PBBM sa kanyang bahay. Nakamaleta rin. Siyempre, ganun ang kanilang magiging naratibo. Yan ang kanilang gagawing kwento. Bakit?
effective kay Gutesa. Bakit? Di ba? Kita nyo, si Gutesa ay nagsalita doon sa Senate. At pagkatapos niya magsalita, di ba? Napakarami na po na tao na nagtuturo kay Martin Romualdez bilang kurakot. At eventually nga ay kailangan itong maitulay kay PBBM. Ngayon, ang gagawin ngayon nitong si Zaldico, part 1 pa lang yung napapanood natin. Meron pa daw pong part 2. Alam ko na kung ano ang part 2. Alam ko na kung ano ang nilalaman ng part 2. Ang part 2 niyan, si PBBM ay tumanggap ng kickback at dinalan ng pera ni Zaldico o ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang bahay. Mali-maletang pera. Bakit? Bakit yan ang kanilang ikukwento? Bakit yan ang sasabihin ni Zaldico? Nakuha ang style doon kay Gutesa. Sino ba ang nag-coach kay Gutesa? Sino ba ang nagtuturo kay Gutesa? Sino ba ang gumawa ng script ni Gutesa? So your guess is kung sino man yung hula nyo, your guess is as good as mine. Yung inyong hinahuhulaan na direktor dito sa paglabas ni Zaldico na ito, yun din ang hinala ko kung sino ang direktor po sa lahat ng mga drama na ito na ating sinusundan. Nako, kasi wala, alam niyo po, ang hirap po na labanan talaga nitong mga lalabas na katotohanan patungkol po sa korupsyon sa ating gobyerno. Alam niyo kung bakit? Kasi matibay talaga ang mga ebidensya laban dito kila Zaldico papunta sa mga diskaya at papunta sa administrasyon ni Digong. Kaya po ang kanilang pangontra na lagi naman nilang ginagamit ay ang drama. At yun na nga ang paglabas ni Zaldico. So yun lamang po, abangan natin yung part 2. Exciting to. Re-reactionan din natin at sosoplakin din natin etong mga drama ng mga bobong DDS na ito, mga senator dogs sa Senado ni Digong. So yun lamang po, bye bye. Abangan natin yung part 2